Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Scorpio. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong card na ito ang nagsasabi na may mga challenges na dumarating sa buhay mo na hindi ka ready. Pero pinapaalala din ng card na ito na wala naman ni isa sa atin ang ready sa anumang challenges. At ang kailangan ay kahit gaano man ito kahirap, harapin natin ito. Hindi naman kailangan magmadali sa solusyon, pero meron ka ng kaalaman at abilidad na ma-handle mo itong problems na dumarating sa iyo or nangyayari. Itong freedom, pareho lang tong card na ito na meron kang kalayaan na magdesisyon sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kailangan mo lang alamin kung ano yung tingin mong tama. Iwasan na husgahan yung sarili at kahit na yung kapwa mo. Kasi ang dapat i-apply sa situation mo ay kapayapaan. Kasi yun din ang magiging ending. Kaya iwasan yung mga hindi magandang salita. Bago ko simulan itong reading na ito, nagtanong na ako sa mga cards. At ang tanong ay, ano ang nais mo? Ace of Cups, Two of Cups, at 3 of Cups. May mga nangyayari sa Scorpio na ang ilan sa inyo masaya yung puso mo. Patungkol ito sa relasyon mo sa kapwa, relasyon mo sa person mo, relasyon mo sa family. Nagkakaroon ng kapayapaan, magandang koneksyon, blessing at saka celebration. Sa career o negosyo, ito na yung panahon na nagiging busy ka or simula na magiging busy ka. May person ka na katuwang na pareho kayo ng goal na mas mapaunlad yung career o negosyo. At itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na maganda ang teamwork nyo ng person na ito. Kaya, yung plano mo na tagumpay ay nagkakaroon ng katuparan. Ang ilan sa inyo ang sineselebrate mo, pwedeng nakatapos ka na sa pag-aaral o kaya natapos na yung test mo at maganda yung resulta. Para sa ilang single, may potential person kang makikilala. At itong potential person na ito ay magugustuhan mo yung time na kasama mo siya or kausap. May posibilidad din na matagal mo nang kilala itong person. Pwedeng katrabaho mo o kaya pareho kayo ng lugar or school. Ngayon lang kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Ang ilan na nasa relationship, yung relasyon mo sa person mo, hanggang relasyon lang. Pero nung naririnig mo na yung mga plano niya patungkol sa relasyon niyo, nagbago yung pananaw mo. Naka-3 cards ka na para sa pangmatagalan na commitment. Ipapakilala mo na ng formal yung person mo sa pamilya mo.
The High Priestess, Seven of Swords at Ten of Pentacles. Ito naman ay patungkol sa hadlang. Nakadalawang cards ka na para sa kasalan. At merong ilan na kung kailan narinig mo yung proposal ng person mo, tsaka ka naman naguluhan. Ang nagiging hadlang sa mga plano ay yung takot mo. Ang ilan sa inyo tinanggihan yung proposal or pinag-iisipan. Pero ang ending, ang ilan sa inyo magsasama pa rin kayo ng person mo or mauuwi pa rin sa kasalan. Sa financial, ang ilan sa inyo, nagbabudget ka at saka minamanage mo ng tama yung financial mo. At binibigyan ka ng warning ng mga cards na kung ano man yung malaking gastusin na gagawin mo, mag-ingat ka sa scam. Maging mabusisi sa pinagkakatiwalaan mo sa financial kasi yung person, magaling talagang mag-scam. Kilala niya kung ano yung family na meron kayo. Nakadalawang cards na ang ilan sa inyo, share kayo ng business or pareho kayo ng career ng person mo. At ang tingin ng mapanlin lang na person, kung makatanggap siya sa inyo ng financial, konting kabawasan lang ito kahit na lokohin niya kayo. Kaya maging mabusisi at mag-ingat. Para sa ilang single, dumidistansya ka dun sa potential person. Kasi meron kang nalaman na hindi pa pala tapos yung naging relasyon niya sa iba. Dumidistansya ka kasi ayaw mo sa magulo na sitwasyon pero yung person hindi pa rin tumitigil. Ang ilan na nasa relationship, pinaghihinalaan mo yung person mo kasi tingin mo maraming nagbago sa kanya. Pero kahit ganun, pinagpapatuloy nyo pa rin yung relasyon nyo. Ito naman yung solution. Queen of Pentacles, Eight of Swords, at Ten of Wands. Itong mga card na ito ang nagsasabi na nagiging maingat ka sa problemang kinakaharap mo. At pinapaalala ng mga cards na ito na malapit mo nang matapos yung problemang kinakaharap. Naka-5 cards ka na para sa tagumpay sa mga decisions mo at saka yung mga mangyayari sa buhay mo. Hindi lang yan patungkol sa career, kundi kapayapaan para sa sarili, sa naiisip at nararamdaman. Katulad sa naunang cards na mystical card, magkakaroon ka na rin ng kalayaan or freedom sa mga bagay na gusto mong gawin or sabihin. Naramdaman mo rin kasi sa buhay mo na maraming challenges na nagpapabagal sa pag-usad ng buhay mo. Matatapos mo ito at wala na magiging hadlang. Sa kalusugan, maganda yung estado ng kalusugan ng ilan sa inyo. At saka, ang ilan sa inyo, pumayat ka na din. Pero papalapit na naman yung holiday, diba? Nabanggit ko na rin kanina. Kaya mapapakain ka na naman. Kung nakayanan mong idisiplina yung sarili mo na para bumaba yung timbang mo, magagawa mo rin next year. Kasi papalapit na naman yung holiday, kaya maraming handaan, pagkain. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, ang gusto mo lang talaga dun sa person mo ay yung makarelasyon siya. Kasi ang tingin mo dun sa person mo, hindi siya yung pang husband or wife material. At willing yung person mo na ayusin kung ano yung dapat baguhin o kung ano yung problema sa kanya para lang magkasundo kayo.
Pero ang ilan sa inyo, hindi mo talaga matiis kung ano yung hindi magandang behavior ng person mo, kaya ikaw na mismo yung nagdesisyon na wag na lang ituloy ang relationship kahit matagal na kayo. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Ano man yung pagkatao na meron ka, tanggapin mo sa sarili mo. May mga sitwasyon na hindi perfect, hindi ka rin perfect, kaya wag mong pagdudahan yung sarili mo. Ganon din yung sinasabi ng next card, na mas pagkatiwalaan mo yung sarili mo at saka naiisip mo. Nasa tamang direksyon at nasa tamang timing ka ng buhay mo. Maraming magandang mangyayari sa iyo. Itong next card ay pinapayuhan ka na magkaroon ng patience at saka huwag ka masyadong mag-isip. Ipagpatuloy mo kung ano yung mga nasimulan mo at saka mga gusto na mangyari sa buhay. Katulad ng sinabi kanina, magtiwala sa sarili, kaya huwag mong questionin kung ano yung nangyayari sa buhay mo kasi patuloy yung pag-usad mo. Para sa ilang single, mas nag-i-enjoy ka na nabibigyan mo ng prioridad ang sarili. At saka ang ilan sa inyo, mapili ka rin sa kung sino yung makakarelasyon mo. Kasi ang ilan sa inyo gusto mo, yung pareho kayo ng mindset at saka goal sa buhay. Itong additional card na Knight of Pentacles, hinihikayat ka ng card na ito na maging wise sa financial decision. At saka gamitin mo rin yung kakayahan mo at saka katalinuhan para maharap mo ng tama yung mga challenges na dumarating sa iyo. Lahat ng effort na gagawin mo sa buhay mo ay may mga magandang kapalit at blessings. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Posibleng hanggang dito sa charms ay makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Virgo, Aquarius, Pisces, at Taurus. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. K, Q, I, C, X, A, D, D.